para lang mga kababayan maligtas. Pero sabi po ni Ronald Llamas, ito anya nagpapakita ng scarcity of decency. Sara Duterte's Senate endorsement tied to impeachment survival, sabi po ni Llamas. Kaya sabi ni Ronald Llamas, kung meron kang ounce of decency, ay mag-inhibit ka o hindi mo gagawin yan. Pero mukhang may scarcity niyan. Sa ating mga politicians, it's more the norm than the exception. Before the interview, Duterte had endorsed. Tama po. Kasi kung bibigbayan pa nila ng pagkakataon si Sara Duterte na maging kalaban nila sa presidential election, paano sila? Kaya kung ako sa inyo, mga senador, malakas naman talaga yung mga ebidensya. Kitang-kita po, kahit sa dilim, kitang-kita pa rin si Piatos at iba pang mga tsitsirya na nagsipagbitawan, pati yung Team Dodo. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po ito. Yung effort mga kababayan ni Sara Duterte na mag-endorse ng mga kandidato sa pagkasenador. Tinawag ng isang political analyst na si Ronald Llamas na it is anya tied to impeachment survival. Parehas ng analysis natin mga kababayan na ito po ay isang desperado galawan. Gagawin mga kababayan ni Sara ang lahat para maligtas sa impeachment. Hindi siya po hindi siya ma-convict. Kaya yung mga sinabi niya na unbothered siya, hindi man po totoo yun. Ito ang patunay. She is moving heaven and hell para lang mga kababayan maligtas. Pero sabi po ni Ronald Llamas, ito anya nagpapakita ng scarcity of decency. Sara Duterte's Senate endorsement tied to impeachment survival, sabi po ni Llamas. Agree tayo sa kanyang sinasabi mga kababayan. Kaya nga malamang isama ko na po sa lista ko sa pagkasenador yung mga dilawan. Kasi yung mga dilawan sigurado na boboto ng tama sa impeachment ni Sara sa conviction po. Pero itong ibang mga nasa alyansa ng bagong Pilipinas, makita man po ninyo kung ano yung mga ginagawa, pati sa kanilang mga statements po, kaduda-duda. So pag ganyan, kahit ayaw ko sana kay Kiko tapos kay Bam kasi mga dilawan, ay pag ganon, isama ko na si Kiko at Bam, pati si Heidi Mendoza. Kaysa naman, mga kababayan, makakontribute pa ako doon sa mga pagkapanalo nitong mga kaalyado ni Pusit. Lugi ang ating mga mamamayang Pilipino pa ganyan. And it is, panloko, pure deception. Kasama ka sa alyansa pagkatapos, iba naman pala yung nasa puso mo. Di ba? So sabi ni Llamas, the impeachment trial niya is the elephant in the room dahil nagbibilang na o nagdadagdag na si Vice President ng mga boboto laban sa kanyang impeachment. Ang medyo nakakahiya niya dyan, yung mga senador na alam naman nila sila ay magiging hukom, nagpa-endorse sila doon sa may kasong impeachment o nakasalang sa impeachment. Ibig sabihin talagang clearly it's a conflict of interest. Wala na pong yaya. Talagang walang iya na po ngayon. Manalo lang. Walang delikadesa. Ang term na ginamit mga kababayan ni Ronald Llamas, scarcity of decency. Walang hiya na po. Kaya sabi ni Ronald Llamas, kung meron kang ounce of decency, ay mag-inhibit ka o hindi mo gagawin yan. Pero mukhang may scarcity niyan. Sa ating mga politicians, it's more the norm than the exception. Before the interview, Duterte had endorsed re-election ni Senator Amy Marcos and House Deputy Speaker Camille Villar. And a few days later, Duterte also endorsed Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Di bali na si Rodante kasi si Rodante kasama sa PDP Laban. Pero sabi noon ni Sara, wala siyang endorse daw sa PDP Laban. Pagkatapos, biglang nag-endorse po, una pang in-endorse, si Amy Marcos. Sunod, si Camille Villar. Si Robin Padilla, ganun din yung ginawa. In-endorse si Amy Marcos sa kanyang advertisement. Tapos si Gringo Nasan. Ngayon, pati si Tol Tolentino in-endorse na. Galit ngayon yung ibang mga party members ng PDP Laban. Bakit nga sila in-endorse tapos kami hindi? Ang analysis natin po, kasi siguro napakalayo yung possibility na manalo
Malabo po. Kaya ang ginagawa nila ngayon, kahit yung nasa alyansa ng Bagong Pilipinas, in-endorse na rin nila. Una, para guluhin po yung alyansa. Pangalawa, para magkautang na loob mga kababayan sa kanila. At during the impeachment trial, i-acquit si Sara. I-just imagine na ganung mga agenda po. Pang sarili, hindi po para sa bayan, mga kababayan, kundi para lang sa kanilang political survival. Pero sabi ko nga po, ang ultimate judge niyan, tayo pong mga mamamayang Filipino, kasi tayo naman po ang boboto sa kanila. Kung magpaloko tayo, di iyon, mananalo sila. Pero kung hindi tayo magpapaloko, hindi sila mananalo. Di ba? So kailangan po na magkaisa tayo. Kung sila, sabi nila, unity daw iyon para sa kanila. Unity para sa kanilang sarili. Tama po. Pero dinownplay po ni Congressman Paulo Ortega ng La Union itong tinawag niyang alliance building moves ni Sara Duterte ahead of the impeachment trial. Sabi ni Ortega, he was still confident that the prosecution team would secure a conviction against Duterte even after she has started to endorse senatorial candidates in the upcoming polls, kasi po yung mga ebidensyang na gather nila napakalakas. So naniniwala siya na majority sa ating mga senators, enough numbers to convict Sara Duterte, makukumbinsi dahil sa lakas ng ebidensya. Siyempre, itong mga senador, mga kababayan, iisipin din nila kung ano ang magiging repercussion sa kanilang political career. At sabi ko nga po, sa mga previous analysis natin, may mga ambisyon din yan na mga senador na maging presidente, vice-presidente. Ito na yung pagkakataon ng mga senador. This is now their time to shine. Tama po. Kasi kung bibigbayan pa nila ng pagkakataon si Sara Duterte na maging kalaban nila sa presidential election, paano sila? Kaya kung ako sa inyo, mga senador, malakas naman talaga yung mga ebidensya. Kitang-kita po, kahit sa dilim, kitang-kita pa rin si Piatos at iba pang mga tsitsirya na nagsipagnitawan. Pati yung Team Dodong, Team Kamote, Team Grocery, napakalakas. Hayaan ba ninyo na masira yung inyong political career? Sa pagsuporta sa vice-presidente na nagbanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at kay Martin Romualdez, yun pa lang po, kasiraan na ninyo na i-acquit ninyo, publiko po all throughout the world. Lantaran yung pagbabanta, mga kababayan ni Sara, pagkatapos i-acquit ninyo, talagang isusumpa po kayo ng ating mga mamamayang Filipino. Malamang sa susunod na eleksyon, anumang posisyon na inyong tatakbuhan, matalo kayo dahil sa galit ng ating mga mamamayang Filipino. Kaya mag-isip-isip kayo, mga senador. Sabi po ni Ortega, the evidence gathered during the House Committee on Good Government and Public Accountability and the budget briefings is strong enough. He noted that Duterte may just be trying to influence possible winners in the senatorial race. Malamang yun po. Gusto lang guluhin ni Sara, kaya endorse siya ng endorse para pagdudahan yung mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Divide and conquer nga. Gusto niyang sabihin ito, mga kaalyado ko niya ito, lahat, para magtanaw ng utang na loob, hindi siya i-convict. Despite the strong evidences, mga kababayan, na hawak ngayon ng prosecution panel. So sabi ni Ortega, well, we have strong evidence as seen during the committee hearing on good government and the previous budget briefings, but as I've said, we cannot help but think that this is an attempt to influence possible senator judges to have an influence should their endorsement result in wins. But for me, sabi po niya, the obligation of senator judges is to the people, not to a single person or politician. Their accountability is to the people in the entire Philippines. We'll see how they handle the proceedings like the impeachment. Ortega also said that it is not surprising that Duterte went back on her word to refrain from endorsing senatorial aspirants. He said this is not the first time the Vice President said something only to do otherwise. Laging baliktad po. Pag ang sinabi niya ganito, iba man ang mangyayari. Iba man ang gagawin niya. Pag sinabi niya hindi mag-endorse siya. Pag sinabi niya tatakbuan niya, 3 Duterte yan tatakbo. Sa pagkasenador, walang tumakbo. Flinote niya na si Pulong, si Baste, tapos yung kanyang tatay na si Digong, tatakbo daw sabay-sabay sa pagkasenador. Wala ni isa.
Tapos sabi niya, wala niya kung i-endorse sa PDP Laban, nag-endorse. Double talk, double speak mga kababayan palagi, kaya maniwala kayo sa mga pinagsasabi nila. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.